Tahimik ang gabi, pero hindi tahimik ang puso ng bayan. May mga taong natatakot magsalita dahil ang kapangyarihan ay parang anino. Nakakatakot, nakakapingi, nakakasilaw. Pero may isang tao, hindi siya sundalo, hindi siya bayani sa pelikula, siya ay Makata, siya ay si Balagtas. Sa panahong bawal magsalita, gumagamit siya ng tula. Sa panahong bawal lumaban, gumagamit siya ng kwento. Hindi siya sumisigaw sa lansangan, pero sumisigaw ang kanyang panulat. Sa bawat sakno na sinasabi niya, huwag kang matakot. Sa bawat tulutod na pinapaalala niya, may karapatan kang magsalita. Ang malapit na pamahalaan ay gustong kontrolin ang isip ng tao. Gusto nilang manatiling tahimik ang lahat. Gusto nilang manatiling nakayuko ang bayan. Pero ang tula ni Balagtas ay parang kidlat sa madilim na langit. Isang paalala, hindi habang buhay ang tilim, hindi habang buhay ang takot, at hindi habang buhay ang pang-aapi. Sa bawat salitang kanyang sinulat, tinuruan niya tayong mag-isip, magtanong at tumindig. Hindi man siya humawak ng baril, humawak siya ng panulat at ang panulat niya ay mas matalim kaysa sa espada. Hanggang ngayon, narinig pa rin natin ang kanyang boses. Laban ng mali, ipaglaban ng tama, huwag mananahimik kung may inaapi. Dahil ang tunay na himagsik ay hindi lang sa digmaan, ito ay nasa salita, nasa isip, nasa puso ng bawat Pilipino na handang tumindig para sa katotohanan. Ngayon, tayo na ang sunod-sunod na magsusulat. Tayo ang sunod-sunod na magsasalita. Tayo ang sunod-sunod na lalaban, hindi sa dahas, kundi sa katotohanan, hindi sa galit, kundi sa pag-asa. Dahil ang boses ng bayan ay hindi kailanman kayang patahimikin.